Dominant Protector. Credit to the author. 4,981-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Parami ng parami ang naaakit, ngunit sina Teresa at Milky ay nakatayo lamang sa harap ng kanilang sariling pinto, walang magawa. Bilang karagdagan, narinig din ni Shenjin ang balita at nagmamadaling lumapit, ngunit mayroon din siyang walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha. Bagamat nakakainis si Marzan, wala siyang nagawang mabigat na bagay para makapinsala sa Heavenly Pill Pavilion. Hiniranggan lang niya ang pasukan at itinaguyod ang sikat na sekta ng medisina. Sa gayong mga kalagayan, wala silang magagawa sa kanya. Si Teresa at ang dalawa pa ay nakatitig lamang ng walang magawa. Kahit nagalit sila, malunok lang nila ito. Bukod pa rito, sa usapin ng lakas at foundation, ang Heavenly Pill Pavilion ay talagang hindi katugma sa sikat na sekta ng medisina. Wala silang magawa. Nagkatinginan sina Teresa at Milky at walang magawang umiling. Ngayong umalis na ang kanilang pinakamalaking taga-suporta sa Nakajima, wala na silang magagawa kahit na gusto nilang magreklamo. Hinayaan lang nilang tumalon ang payaso na si Marzan Doyle. Marzan, hindi mo ba iniisip na masyado ka nang lalayo? Hindi na nakatiis si Shenjin. Tumayo siya at pinutol ang nagdaldal na si Marzan sa malamig na sigaw. Sobra. How was it too much? I didn't steal or rob. I just stood here and said a few words of justice. How is that too much? Ngumisi si Marzan at sumulyap kay Shenjin. He sneered with ill intentions. Naalala ko na 2 taon pa lang bukas ang Heavenly Pill Pavilion. Kailan pa sila naging mayabang na hindi na nila hinayaang magsalita ang iba sa harap ng tindahan? Sabi mo patas ito. Marzan, ano ang gawa sa mukha mo? Nakipagkompetensya ka ng lantaran at malisyoso, gamit ang kasuklam-suklam na paraan para nakawin ang mga customer ng Heavenly Pill na Pavilion, pero nasasabi mo pa rin na patas ka nang hindi namumula o nadudurog ang puso mo. Pinigilan ni Shenjin ang kanyang galit at ngumuso. Nagsasalita lang ako tungkol sa pagiging patas. Kung malisyosong kompetisyon ang pag-uusapan, bakit hindi mo sabihin sa akin kung aling bahagi ng sinabi ko ngayon ang hindi totoo, at saang bahagi nito ang sadyang sinisiraan ang Heavenly Pill Pavilion? Kung meron, piliin mo ito at hihingi ako ng tawad on the spot. Walang takot na sabi ni Marzan. Ikaw. Nabulunan si Shenjin. Kung tutusin, hindi siya katulad ni Marzan, na maraming pinagdaanan sa mundo ng negosyo. Hindi siya kasing talino ng mga ito. Higit pa rito, ang mga salita ni Marzan ay hindi nag-iwan ng anumang ebidensya. Itinataguyod lamang niya ang kanyang sikat na sekta ng medisina, kaya mahirap para sa mga tao na pumili ng isang pagkakamali. Sa katunayan, alam din ni Shenjin na walang silbi ang pakikipagtalo sa gayong clown. Ang pinakamahusay na paraan ay ang gumamit ng lakas upang madaig ang kabilang partido, tulad ng nakaraang pagkakataon nang bumukas ang Heavenly Pill Pavilion. Si Terius ay maaaring magpalipad sa taong ito na may casual na hampas ng palad. Nakakalungkot lang na hindi taga Terius si Shenjin. Sa huli, isa lang siyang disipulo ng Snow Sword Sect. Mahirap sabihin kung sino ang mas malakas kaysa kay Marzan. Kung talagang nag-away sila, mahirap sabihin kung sino ang ipapadala sa paglipad. Nang makitang nabulunan si Shenjin kaya hindi siya makapagsalita, tumingin si Marzan kina Teresa at Milky ng buong pagmamalaki at sinabing, Brat, hindi mo ba naisip na masyado kang walang karanasan upang labanan ako gamit ang ilang maliliit na karakter? Kung hindi mo kayang gumamit ng dahas, hindi mo rin magagawa. Kung mayroon kang kakayahan, tawagan si Terius at hayaan siyang makipag-ayo sa akin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong lugar ay nagkagulo. Ang Skypath ay isang maalamat na figure na kilala sa bawat sambahayan sa gitnang isla. Ito ay bihirang makakita ng isang tao na maglakas loob na tumawag sa pangalan ng landas sa langit sa publiko. Ang assistant manager na ito na si Doyle. Nang sikat na sekta ng medisina ay tunay na isang karakter. Galit na galit si Shenjin na halos igulong niya ang manggas at kumilos. Sa huli, napatigil siya ng mga titig ni na Teresa at Milky.
Walang mga eksperto na naruroon na maaaring sugpuin sila, kaya't mahihirapan silang tatlo na makakuha ng anumang bentahe. Sa halip, maaari pa silang magdusa ng malaking pagkawala. Kung sinamantala ni Marzan ang pagkakataong ito para wasakin ang pangalan ng Heavenly Pill Pavilion, mawawala ng kabuluhan ang kanilang 2 taong pagsusumikap. Nang makitang hindi nadadala si Shenjin, hindi napigilan ni Marzan na makaramdam ng pagkadismaya. Tama ang hula ni Teresa at ng iba pa. Talagang naisip niyang gawing dahilan ito para gumawa ng eksena. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng Heavenly Pill Pavilion ay tiyak na mag-aalis ng maraming negosyo mula sa kanyang sikat na sekta ng medisina. Kung kaya niyang samantalahin ang pagkakataong ito para sirain ang Heavenly Pill Pavilion, tapos na ang lahat. Kahit na kailangan niyang magbayad ng ilang halaga para dito, sulit ito. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na isa akong late na nascent soul stage expert. Kung narito si Terius, hindi ako tatutol, ngunit wala siya rito. Gusto kong makita kung sino ang makakalaban sa akin. Habang nagsasalita si Marzan, inilabas niya ang kanyang chi, na ikinagulat ng mga tao sa paligid niya. Hindi masisisi ang lahat sa pagkakaroon ng ganoong reaksyon. Kung ito ay isang lugar kung saan ang mga masters ay nagtitipon tulad ng East Continent, ang isang late nascent soul stage cultivator ay wala. Kung tutuusin, ang sinumang dumaan ay malamang na isang master ng profound stage o kahit na isang big shot ng opening stage ng bundok. Sino ang matatakot sa isang yumaong nascent soul stage cultivator? Gayunpaman, ito ay Middle Island. Ang isang bagong dating na dalubhasa sa kaluluwa ay isa ng bihirang eksperto dito. Wala sa kanila ang madaling pakitunguhan. Tulad ng para sa mas makapangyarihang mga eksperto sa profound, hindi sila gaanong lumabas. Maaaring wala silang makita kahit isa sa loob ng 10 araw o kalahating buwan. Halimbawa, sa pagkakataong ito, si Marzan, na nasa huling bahagi ng nascent soul stage, ay isa ng hindi magagapi na pag-iral. Hindi napigilan ni Teresa at Milky na sumimangot. Maaari lamang piliin ni Shenjin na umatras. Wala siyang choice. Hindi siya ang kalaban ni Marzan. Punong-puno man siya ng mainit na dugo, lalo lang itong magpapalala. Si Marzan ay hindi napigil ang tumawa ng may pagmamalaki, ngunit si Terence, na nasa karamihan, ay medyo naguguluhan. Ang Terius Path ay palaging isang malakas na pag-iral sa Sky-class Island, bakit tila hindi ito gumagana? Si Marzan ay talagang hindi natatakot na si Terius ay hahanapin siya para sa paghihiganti. Ano ang nangyayari? Ngunit hindi masyadong inisip ni Terence ang tungkol dito kahit na si Marzan ay isang late nascent soul practitioner, hindi niya ito masyadong inisip. Ngayon, kahit na ang late stage Earth Splitter, ang presidente ng klase ng Holmes na si Yvonne, ay kinailangan siyang tawagan bilang isang kapatid, at kahit na makipag-usap sa kanya ng may paggalang. Ang isang din na tulad ni Davis ay mas magalang sa kanya. Sa kasalukuyang antas ni Terence, walang gaanong tao sa gitnang isla na sineseryoso niya. Hindi pinili ni Terence na umatake dahil gusto niyang alamin muna ang sitwasyon, ngunit ngayong mayroon na siyang pangkalahatang ideya, hindi na kailangan pang makinig sa anumang kalokohan. Maaari kang mawala ngayon. Lumabas si Terence mula sa karamihan at hindi man lang tumingin kay Marzan. Ngumiti siya kay Teresa at sa iba pa na hindi makapagsalita, "I'm back." Tuwang-tuwa sina Teresa at Milky. 2 buong taon na nilang hinihintay si Terence, ngunit wala silang natanggap na balita mula sa kanya. Hindi nila akalain na magpapakita si Terence sa pinaka-nakakahiyang sandaling ito. Tuwang-tuwa din si Shenjin. Sa sobrang pagkabalisa niya ay hindi niya alam ang gagawin. Hiniling sa kanya ni Terence na pangalagaan ang Sky Elixir Pavilion, at kung ang isang payaso na tulad ni Marzan ay sisira sa kanyang reputasyon, paano niya haharapin si Terence sa hinaharap? Ngunit ngayon, bumalik na si Terence. 4,982. Sino ka ba? Hindi nakilala ni Marzan si Terence noong una, ngunit nag-react lang siya pagkatapos niyang mapansin ang nagulat na mga ekspresyon ni Teresa at ng iba pa. Tumawa siya, nagtataka ako kung sino iyon. Kaya ito ay ang Heavenly Elixir Pavilion shopkeeper na nawala ng 2 taon. Wala akong oras para makipag-usap sa iyo ng kalokohan.
Kung hindi mo alam kung ano ang makakabuti sa'yo at mawala ka, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo. Mahinang sabi ni Terence. Nako, ikaw talaga ang pinuno ng makalangit na Elixir Pavilion. Napakabata mo, ngunit napakayabang mo. Si Marzan ay tumawa ng sarkastiko at sinabing may pang-aalipusta, gayunpaman, hindi mo ako matatakot sa iyong tono lamang. Sa tingin mo ba ikaw ay mula sa makalangit na landas? Sa tingin mo kaya mo akong takutin, isang late nascent soul stage expert, sa ilang salita lang. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, pagkatapos ay mabilis na bumalik sa Heavenly Pill Pavilion. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Ngayong wala na rito ang kalooban ng langit, magiging kasing dali ng pagpihit ng aking kamay kung nais kong alagaan kayong mga kabataan. Oh, really? Paano ka nakipagdeal kay Kuya Terius last time? Biglang iniba ni Terence ang topic. Ano? Nagulat si Marzan, sa pag-aakalang sinusubukan siya ni Terence na ipahiya ito. Gayunpaman, bago siya magalit, itinaas ni Terence ang kanyang kamay at pinaulanan siya ng sampal. Nais ni Marzan na lumaban ng hindi malay, ngunit nagulat siya nang makitang hindi siya makagalaw. Walang ibang dahilan. Masyadong nakakatakot ang aura na pinalabas ng kabilang partido. Mas malakas pa ito kaysa kay Terius. Isang profound stage expert. Natulala si Marzan, at gayon din ang mga tao sa paligid. Lahat sila ay tumingin kay Terence na hindi makapaniwala ang lalaking ito ay isang maalamat na profound stage master. Hindi ba dapat ang isang nakakatakot na figure ay namumuhay sa pag-iisa? Bakit siya lalabas sa Market Street na ito? Batay sa mga salita ni Marzan, ang taong ito ay talagang pinuno ng makalangit na Elixir Pavilion. Si Terence ay hindi gumamit ng anumang martial arts, tanging ang pinakasimpleng purong chi, at si Marzan ay pinalipad sa harap ng lahat. Pagkatapos ng lahat, si Marzan ay isa lamang late stage na nascent soul cultivator, at ito ay kakaiba kung ang isang tulad niya ay makakalaban pa rin laban kay Terence. Si Marzan ay sinampal hanggang sa punto kung saan siya ay nawala. Ang tanging natitira sa buong arena ay ang mga hingal. Ang ilan sa mga taong napaniwala ni Marzan ay agad na nagbago ng isip. Tila kahit na ang Heavenly Pill Pavilion ay naitatag lamang sa maikling panahon, ang kanilang suporta ay hindi maliit na bagay. Baka hindi sila matalo sa sikat na sekta ng medisina. Lahat, ang aking Heavenly Elixir Pavilion ay kilala na noon pa man sa pagnenegosyo. Ako, si Terence, ang magsasabi nito ngayon. Kahit na ito ay Tier 5, 6, o 7, anuman ang meron sa kanyang sekta ng medisina, ang aking Heavenly Elixir Pavilion ay tiyak na magkakaroon nito. Kahit na ang kanyang sekta ng medisina ay wala nito, ang aking Heavenly Elixir Pavilion ay magkakaroon din nito. Itinaas ni Terence ang kanyang mga kamay sa karamihan. Nagkagulo ang mga tao sa mga salita ni Terence, at ang gana ng lahat ay napukaw. Ang bundok ng Marzan ay gumugol ng labis na pagsisikap na nakawin ang kanilang negosyo, ngunit pagkatapos ng mapangahas na hakbang ni Terence, hindi lamang sila nabigo na maakit ang mga tao sa kanilang sikat na sekta ng medisina, mas anabangan pa nila ang Heavenly Pill Pavilion. Hindi sila narito para sirain ang kanilang reputasyon, narito sila para bigyan sila ng init. Kasabay nito, pumasok si Terence sa makalangit na Elixir Pavilion, na sinamahan nina Teresa at Milky. 2 taon na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin nagbabago ang layout. Katulad pa rin ng dati, at naging emosyonal ang mga tao. Dumiretso silang tatlo sa taas. Tungkol naman sa negosyo sa ibaba, pansamantalang tutulong si Shenjin sa pag-aalaga dito. Sa anumang kaso, malaki ang naitulong ni Shenjin noong abala ang negosyo noon. Pagkaraan ng 2 taon, naging pamilyar siya rito. Sa wakas ay dumating ka na upang makita kami. Pagkapasok nila sa silid, hindi na makapaghintay sina Teresa at Milky na tumalon sa mga bisig ni Terence. Naging mahirap sa iyo sa nakalipas na 2 taon. Kasalanan ko ito. Dapat ay pumunta ako sa iyo ng mas maaga. Naguguilty na sabi ni Terence. Sabay nguso ng 2 babae. Sa 2 taon na ito, nakaramdam sila ng kaunting kalungkutan, hindi dahil naisip nila na napakahirap para sa kanila na suportahan ang Heavenly Pill Pavilion, kundi dahil hindi nila makita si Terence.
Bagamat alam nila na hindi maaaring nasa tabi nila sa lahat ng oras si Terence, hindi naman masyadong makita siya ng 2 beses sa isang taon, di ba? At ngayon, ito ay 2 taon na, at sila ay malapit ng maging asawa Jason Rock. Buti naman alam mo. Sa hinaharap, hindi mo kami maiiwan na magkapatid na ganito, o kung hindi. Biglang tumigil si Teresa. Ano pa? Ngumiti si Terence. O sipin kita. Biglang sinipa ni Teresa ang katawan ni Terence na may pulang mukha. Gusto ko rin ng isa. Sa kabilang banda, ganoon din ang ginawa ni Milky, ang kamay niyang nakahawak kay Terence ay naging magaan na yakap. Hindi alam ni Terence kung tatawa ba siya o iiyak, hindi talaga siya gustong sipin ng mga babae, syempre, intimate lang sila. Matagal ko na kayong hindi nakikita. Kailan pa kayo nagsimulang matutong manapak ng mga tao? Masyado kayong brutal. Mukhang mas madalas na lang akong pumupunta sa inyo para magbigay galang sa inyo sa hinaharap. Nagkunwaring tapat si Terence. Ikaw na mismo ang nagsabi, hindi ka na makakabalik sa sinabi mo. Nagkatinginan sina Teresa at Milky at ngumiti. Siya nga pala, iniisip ko kung gaano kalala ang ginagawa ni Kuya Terius kamakailan. Sa paghusga sa mga salita ni Marzan, possible bang wala na siya sa Nakajima? Tanong ni Terence. Tama. Wala siya sa isla. Kung narito si Kuya Terius, sentimo, mangangahas kaya ang bundok ng Marzan na maging masyadong mapangahas. Galit na sabi ni Milky. Sa reputasyon ni Terius sa gitnang isla, kahit na si Marzan ay magkaroon ng 10 beses na lakas ng loob, hindi siya maglalakas loob na lumapit at magdulot ng kaguluhan ng hayagan. Kung talagang maglakas loob siyang pumunta sa harap ni Terius, sasampalin siya hanggang sa mamatay. Oh! Baka may importanteng gagawin si Kuya Terius at pumunta sa another sky-class island. Nagtataka na tanong ni Terence. Katulad noong nakaraang pagkakataon nang pumunta si Weston sa West Island, si Terius ay isa ring Vice Island Master ng Middle Island. Normal para sa kanila na kumitawan sa gitnang isla upang pumunta sa iba pang mga isla ng sky-class. Hindi, naabot na ni Kuya Terius ang bottleneck ng tugatog ng orihinal na antas, kaya pumunta siya sa kontinente ng silangan kanina upang subukan ang antas ng profound. Paliwanag ni Teresa. Nakikita ko. Tumango si Terence. Kung dati, nalilito siya kung bakit kailangan niyang pumunta sa East Continent para subukan ang profound, ngunit pagkatapos ng kanyang karanasan, naunawaan niya ang lahat. Bagamat hindi imposibleng makapasok sa Maitreya's Ascension Realm sa ibang mga lugar, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, napakahirap na akitin ang kidlat na kapigatian gamit ang sariling lakas. Kailangang matugunan ng isa ang tamang panahon. Upang makamit ang lakas ng kapigatian ng kidlat, tiyak na hindi sapat ang ordinaryong pagkidlat. Ito ay posible lamang kapag ang makalangit na kidlat ay malakas sa isang tiyak na lawak. Sa madaling salita, nakadepende ito sa kalooban ng langit. Gayunpaman, ito ay naiiba sa East Province. Ang Thunderclap Plain Island ay isang lugar kung saan nagtitipon ang mga thunderbolts. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian upang maging isang profound. Bilang Vice Island Master ng gitnang isla ng Skypath, hindi magiging mahirap para sa kanya na maging isang malaking shot. 4,983. Hindi maiwasan ni Terence ang umiling. Sayang lang at hindi sila nagkita ng sabay. Kung hindi, maaari silang magkita muli sa daan patungo sa pagiging isang big shot. Iyon ay magiging isang kaaya-ayang sorpresa. Walang magaling sa sikat na sekta ng medisina. Hindi lang may masamang kontrabida tulad ni Marzan, kundi pati ang tindera, si Yang Fei, ay isang banal na mapagkunwari. Para pabagsakin tayo nitong nakaraang 2 taon, gumamit sila ng lahat ng uri ng kasuklam-suklam na paraan. Hindi sila naglakas loob na pumunta ng masyadong malayo, si Tian ay dinala na agad dito, kapatid na lalaki, ngunit ngayon ay nawala si Terius, ngayon ay nawala si Terius, kapatid na lalaki. Advantage sa atin ito. Galit na sabi ni Milky. Talagang walang hiya ang mga taong ito. Hindi tayo kasing lakas ni Marzan, ngunit sa kabutihang palad ay nakarating ka rito sa tamang oras, Terence. Kung hindi ko alam kung paano natin ito tatapusin. Hindi mapigilan ni Teresa na sumimangot.
Hehe, masyado kang nag-o-overthink dito. Mula sa sitwasyon ngayon, matalinong tao talaga itong si Marzan. Bagamat naparito siya para manggulo, hindi siya naglakas loob na kumilos at naglakas loob lang naman Ira. Natatakot yata siya na balang araw ay babalik si Kuya para ayusin ang score sa kanya. Bahagyang ngumiti si Terence. May kasabihan na ang isang monghe ay maaaring makatakas, ngunit ang isang templo ay hindi. Kahit na sinamantala nila ang kawalan ng Terius para sirain ang makalangit na Elixir Pavilion, babalik ang Terius isang araw. Kung ito ay purong kompetisyon sa negosyo, maaaring walang nagawa si Terius sa kanila. Pagkatapos ng lahat, bilang Deputy Island Master ng Nakajima, kailangan niyang isaalang-alang ang opinyon ng publiko. Gayunpaman, kung si Marzan ay nangahas na hawakan si Teresa at ang iba pa, hahanapin niya ang kanyang sariling kamatayan. Kahit napatayin siya ni Terius para ilabas ang kanyang galit, hindi maglalakas loob na pigilan siya ng sikat na sekta ng medisina. Sa halip, kailangan nilang ayalay siya gamit ang dalawang kamay. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan, kaya't si Marzan ay nagtimbang ng mabuti sa mga kalamangan at kahinaan. Kung hindi siya maaaring maging assistant manager ng sikat na sekta ng medisina. Kahit na, kasuklam-suklam pa rin siya. Buong tapang siyang pumunta sa ating Heavenly Pill Pavilion para nakawin ang mga customer natin. Masyado na siyang pupunta. Galit na sabi ni Milky. Hindi niya talaga kayang lunokan ang galit na ito. Bagamat ang Heavenly Pill Pavilion ay itinayo nila ni Teresa, si Teresa ay namamahala lamang sa pagpino ng mga table tasks. Siya ang nag-asikaso sa negosyo, at siya lang ang nakakaalam kung gaano karaming pawis at pagsisikap ang kailangan niyang ibuhos dito. Mas inaalala niya ang reputasyon ng Heavenly Pill Pavilion kaysa sa sinumang naroroon, kahit na si Teresa, pati na si Terence na ipinaubaya na lang sa kanya ang lahat. Ang biglaang pagsulpot ni Terence sa pagkakataong ito ay talagang nagbigay kay Marzan ng kaparusahan na nararapat sa kanya, at mula sa mga reaksyon ng karamihan, tila hindi marami sa kanilang mga customer ang naalis. Gayunpaman, nag-iwan pa rin ito ng epekto, at ang makalangit na Elixir Pavilion ay nasa dahado pa rin. Tama. Ang isang mabait na tao ay aapihin, at isang mabait na kabayo ang saysakayan. Hindi natin basta-basta mapapabayaan ang bagay na ito. Kung hindi natin gagawing sapat ang paghihirap ng sikat na sekta ng medisina para maalala nila ito, hindi lang ito ang magiging sikat na sekta ng medisina sa hinaharap. Susunod ang iba pang mga chambers of commerce sa lahat ng laki at hindi natin may pagpapatuloy ang ating negosyo. Tumango si Terence. Ano ba ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba tayong pumunta sa kanilang pintuan para humingi ng paliwanag, o pimkim na lang natin sila ng sarili nilang gamot at direktang mag-isip ng paraan para agawin ang kanilang pinagkukunan ng mga customer? Mabilis na tanong ni Milky. Hindi naman kailangan. Bagamat hindi imposibleng magkaroon ng gulo dito, masama pa rin ang ideya. Umiling si Terence. Sa kanyang lakas ngayon, kaya niyang labanan ang isang maagang yugto ng pagbubukas ng bundok na magsasaka. Kahit na kailangan niyang harapin ang buong sekta ng medisina ng mag-isa, hindi siya matatakot. Kung ang kabilang partido ay walang sapat na masters, hindi imposibleng gamitin ang kanyang lakas para i-bully sila. Gayunpaman, hindi ito ang pinakamagandang plano sa huli, dahil sa paraang ito, ang sikat na sekta ng medisina ang magiging biktima sa halip. Ang opinyon ng publiko ay hindi mahahalata sa panig ng sikat na sekta ng medisina. Maliban sa mailabas ang kanilang galit, wala itong magandang maidudulot na Heavenly Pill Pavilion. Baka nakaisip ka na ng magandang ideya. Sabay na lumiwanag ang mga mata ni Teresa at Milky. It's not a good idea. As long as we have absolute strength, any strategy is useless. Huwag na nating pag-usapan iyon. Alamin muna natin ang tungkol sa sekta ng medisina. Ngumiti si Terence. Sandaling nagyakapan silang tatlo bago ibinaba ni Terence ang dalawang babae. Si Shenjin, na matagal nang naghihintay, ay mabilis na lumapit sa kanila. Boss Terence, sa wakas nandito ka na. Hehe, pinaghirapan mo sa panahong ito. Ngumiti si Terence at tumango.
Narinig niya mula kay Teresa at Milky na si Shenjin ay pumupunta sa Heavenly Elixir Pavilion para tumulong halos bawat 2 hanggang 3 araw, at lahat ng ito ay dahil sa isang utos ni Terence bago siya umalis. Malinaw na ang taong ito ay isang tapat na tao, at hindi niya ito iniligtas ng walang kabuluhan. Boss, you're overpraising me. Actually, I was just trying my best. Wala akong maitutulong masyado. Wala akong magawa sa mga bagay-bagay tulad ngayon. Buti na lang boss, dumating ka. Kung hindi, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Napangiti si Shenjin ng mapait. Hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Hindi ka masisisi dito. Kung tutuusin, sobra-sobra na ang paghawak mo kay Marzan. Don't worry, ako na mismo ang hahawak nito. Inalo ni Terence, nga pala, mas pamilyar ka sa lugar na ito. Maaari mo ba akong tulungang malaman ang partikular na sitwasyon ng sikat na sekta ng medisina? Okay, don't worry, boss. Iwan mo na to sa akin. Agad na tinapik ni Shenjin ang kanyang dibdib at tinanggap ang utos. Hindi makatotohanan para sa kanya na harapin si Marzan, na nasa huling yugto ng nascent soul, ngunit isang piraso ng cake ang humingi ng impormasyon. Tutal, siya ay tubong Middle Island. Si Shenjin ay napakahusay at nakabalik ng wala pang 1 oras. Hindi na siya makapaghintay na magulat kay Terence, Boss Terence, nag-research na ako. Ang pinuno ng kontinente ng silangan na kinuha ng sekta ng gamot ay tinatawag na Dimitri. Nabalitaan ko na siya ang malayong pinsan ni Donnie. Dimitri. Napakurap si Terence sa pangalan na Sentimo, parang pamilyar ito. Ang ama ni Tadashi, ang salarin na naging sanhi ng trahedya, at ang number 2 refiner ng Morning Stars Academy, ay tinawag na Dimitri. No wonder wala siya sa Morning Star Academy. Pumunta siya sa Nakajima para bisitahin ang kanyang mga kamag-anak. Sandali lang, hindi ba si Dimitri ay taga Pilhol? Yamang si Dimitri ay ang kanyang malayong pinsan, bakit siya pumunta sa sikat na sekta ng medisina? Sa palagay ko ay hindi maganda ang relasyon ng Pilhol sa sikat na sekta ng medisina. Hindi naiwasang magtanong ni Terence. Narinig niya noon mula kay Jonas na ang Pilhol ay may masamang relasyon sa iba pang Chambers of Commerce. Kung hindi dahil sa Pil na Diyos na si Zhang Liju, ang iba pang Chambers of Commerce ay matagal nang umatake sa Pilhol. Sa ganitong mga kalagayan, bakit ang isang alchemist na may kaugnayan sa Pilhol ay pumunta at gumawa ng mga table tasks para sa sikat na sekta ng medisina? Nakakita rin ako ng kakaiba noong una. Nang maglaon, espesyal akong nagtanong sa isang tao na magtanong tungkol dito at nalaman kong si Dimitri ay hindi inimbitahan ni Donnie ng Pilhol, kundi ng tindera ng sekta ng gamot, si Yang Fei. Sabi ni Shenjin na may seryosong ekspresyon. 4,984. Libo-libong milya ang layo ng Nakajima mula sa East Continent. Si Yang Fei at Dimitri ay hindi magkamag-anak. Paano niya siya maimbitahan sa Nakajima? Naguguluhan pa rin si Terence. Hindi naman ito kakaiba. Bagamat nasa Nakajima ang punong tanggapan ng sikat na sekta ng medisina, nabalitaan ko na medyo umuunlad sila sa kontinente ng silangan at nakipagrelasyon sa maraming puwersa sa kontinente ng silangan. Mukhang may kooperatiba si Dimitri sa kanila, kaya naman inanyayahan siya ni Yang Fei. Bagamat siya si Donnie, gusto niyang pumunta kung saan siya pumunta. Paliwanag ni Shenjin. Totoo yun, tumango si Terence, ngunit naramdaman pa rin niya na may mali. Hindi niya mailagay ang kanyang daliri dito. Maya-maya, lumingon si Terence kay Melissa. Nga pala, kumusta ang sitwasyon sa Pilhol kamakailan? Bumalik na ba si Master Zhang nitong nakaraang 2 taon? Hindi, matagal na siyang hindi nagpakita. Si Donnie ang namamahala sa Pilhol sa nakalipas na 2 taon. Sabi ni Melissa, mamantong hininga. Hindi magandang bagay para sa kanya kung magpapatuloy ang sitwasyong ito sa mahabang panahon. Si Zing ay hindi sumuko sa kanya. Bagamat si Dimitri ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang bagay na wala sa linya para sa kanyang apo dahil sa pagpigil ni Terius, ngayong si Terius ay pumunta na sa kontinente ng silangan at ang Diyos ng alchemy na si Zhang Liju ay mailap, ang Pilhol ay halos ang kanyang tanging awtoridad.
Kung gusto ni Donnie na gumawa ng masama, walang paraan si Teresa para lumaban. Kahit na tinulungan siya ni Hao Guangqi at Jonas, mga alagad ni Zhang Liju sa pangalan, hindi nila mapipigilan si Donnie. Nakahanda na si Terence para sa sagot na ito, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabigo. Pumunta siya sa Nakajima sa pagkakataong ito para makita sina Teresa at Milky, ngunit parang wala siyang pag-asa. Kung siya ay mapalad na makilala si Zhang Liju, kung gayon ang kanyang natutulog na mga kaibigang babae ay maaaring mailigtas. Nakakalungkot na ito ay nakatadhana na maging isang magandang pantasya. Ngayon ay tila hindi ganoon kadaling makita ang kanyang murang amo. Kailangan niyang aminin na hindi dumating ang pagkakataon. Habang nag-uusap ang iilan sa kanila ay biglang may ingay sa labas. May sumigaw ng malakas sa labas ng pinto, sino ang bumugbog sa mga tao ng sikat na sekta ng medisina natin kanina? Umalis ka dito. Nang marinig ang biglaang kaguluhang ito, sunod-sunod na nagsilabasan ang mga bisita sa Heavenly Pill Pavilion. Ang isang malaking grupo ng mga nanunood ay agad na nagtipon sa labas. Lahat sila ay nagtuturo at nag-uusap. Ngayon, ang Heavenly Pill Pavilion at ang sikat na sekta ng medisina ay talagang nag-away. Ang lugar na ito ay nakatadhana sa kaguluhan. Nagkatinginan si Terence at ang iba pa at sinundan sila palabas ng pinto. Nakita nila ang isang medyo may edad na lalaki sa gitna ng karamihan, at natigilan si Terence nang makita niya ang simbolo sa manggas ng lalaki. Ikaw ang profound stage expert na nakasugat kay Marzan. Ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang ay nahulog kay Terence. Tama, ako nga. Sino ka sa Morning Stars Academy? Kumunat ang noo ni Terence. Naging agresibo ang nasa katanghaliang gulang, ngunit medyo natigilan siya nang marinig ito. Wala man lang siyang sinabi, at alam na ng lalaking ito na galing siya sa Morning Star Academy. Ang hindi nila alam ay matagal nang nasa academy si Terence, natamo pa niya ang titulong honorary dean. Magiging bulag sila kung hindi man lang nila makilala ang simbolo ng paaralan. Nako, hindi ko ine-expect na ganoon kaganda ang paningin mo. Alam mo naman talaga na galing ako sa Morning Stars Academy. Tama, ako ang Morning Stars Academy ng East Continent Chancellor, UK. Inihayag ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang pangalan at mission, nabalitaan kung isa kang profound stage expert, kaya't naglakas loob kang gamitin ang iyong kapangyarihan para i-bully ang assistant manager ng aming sikat na medicine sect na si Doyle. Bakit hindi mo rin ako subukang i-bully? Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang naglabas ng malakas na aura si UK. Ang kanyang lakas bilang mid-stage profound expert ay agad na nahayag, na naging sanhi ng pagkabigla ng mga tao sa paligid. Ang mga eksperto sa entablado ng profound ay napakabihirang pag-iral, at talagang nagawa nilang makilala ang dalawa sa kanila ngayon. Parang hindi nila napanood ang palabas ng walang kabuluhan. Sabay-sabay na nagbago ang mga mukha ni Teresa, Milky, at Shenjin. Alam nila na si Terence ay isang profound stage master, ngunit siya ay nasa maagang yugto pa lamang, habang si UK ay nasa kalagitnaan ng yugto. Sila ay dalawang buong yugto na mas mataas kaysa sa kanya. Kahit na sa lakas ni Terence, maaaring hindi siya ang kapareha ni UK. Si Terence, gayunpaman, ay tila walang pakialam sa lahat ng ito. Patuloy siyang tumingin kay UK na walang pakialam na may bahagyang pagkunot ng noo. Isa ka lang chancellor ng Morning Stars Academy, ngunit pumunta ka sa Middle Island para maging manlalaban para sa sikat na sekta ng medisina. Hindi mo ba iniisip na disgrasya ka sa Morning Stars Academy? Wala kang alam. Nagdilim ang mukha ni UK. Siyempre, alam din niya na medyo nakakahiya ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan ng Chancellor ng Morning Star Academy ng East Continent ay hindi pangkaraniwan. Marahil ay hindi siya nakakasilaw sa kontinente ng silangan kung saan ang mga eksperto ay kasing dami ng mga ulap, ngunit nang lumabas siya, kinakatawan niya ang mukha ng Morning Star Academy. Kapag gumawa siya ng ganoong karumihang bagay, makakaapekto ito sa reputasyon ng Morning Star Academy. Gayunpaman, walang pagpipilian si UK.
Nagawa niyang magkaroon ng matatag na posisyon sa Umaga Star Academy salamat kay Dimitri. Sa pagkakataong ito, si Dimitri ay lumabas para kumuha ng mga pribadong trabaho para kumita ng dagdag na pera, kaya siya ay isang laki lamang. Ngayong lumitaw na ang gulo na ito, hindi ito malulutas ng sikat na sekta ng medisina, at hindi maaaring personal na dumating si Dimitri. Sino pa kaya ito maliban sa kanya? So determinado kang maging aso ng sikat na sekta ng medisina. Naging seryoso ang kalmadong ekspresyon ni Terence. Siya ang honorary dean ng Morning Star Academy, kung tutuusin, at ayaw niyang masira ang reputasyon ng Academy dahil sa isang bagay na ganito. Gayunpaman, kung ang lalaki ay hindi nakinig sa kanya, kung gayon ay wala siyang magagawa. Brat, mas mabuting bantayan mo ang iyong bibig. Nagpaplano akong huminto dito, ngunit kung talagang hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo at pukawin ako, ikaw pa rin ang maghahirap sa huli. Kung matino ka, mas mabuting humingi ka ng tawad kaagad. I'm kindly giving you a piece of advice, but don't make wrong. Sabi ni UK na may hindi magandang ekspresyon. Hehe, ipapasa ko sa'yo ang mga salitang yan. Dahil taga Morning Star Academy ka, ayoko masaktan ka, kaya hahayaan na kita. Umiling si Terence. Ayaw mo akong masaktan. Ha, you're quite an interesting kid. Ang lakas mo hindi masyado, pero ang galing mong umarte ng tough. You're only at the early stage of the mysterious ascension realm, but you actually want to let me, a mid-stage mysterious ascension realm cultivator, go. You're really so makiles people in front of say. Hindi ka naniniwala sa akin. Kung tutuusin, taga East Province siya. Kakaiba ba ang paglaktaw niya ng isang level at hominin ng isang mas mataas na antas? Tumingin sa kanya si Terence na may kalahating ngiti. Tama, karaniwan na nga ang ganitong bagay sa East Province kung saan nagtitipon ang mga henyo, pero East Province ba ito? Hindi ka ba nag-isip ng mabuti bago mag-bluff? O taga East Province ka rin? Sabi ni UK habang tinitingnan si Terence pataas at pababa. You're half right. Kagagaling ko lang sa East Province, at nagkataon, may malalim akong relasyon sa Morning Star Academy. Napangiti si Terence. 4,985. What do you mean? Estudyante ka ba ng Morning Stars Academy natin? Bahagyang natigilan si UK. Hindi imposible ang ganoong bagay. Ang taong ito ay isang bihirang profound stage expert sa Nakajima, at masasabi niya sa isang sulyap na si UK ay isang estudyante ng Morning Stars Academy. Sa pagsasama-sama ng dalawang kondisyong ito, hindi mababa ang posibilidad na ang taong ito ay mag-aaral ng Morning Stars Academy. Sapat na ang kahihiyan para sa kanya na kumilos bilang isang hatchetman para sa isang sikat na sekta ng medisina. Kung haharapin niya ang isang alagad ng sarili niyang Morning Star Academy, paano niya magagawang mapanatili ang isang foothold sa Umaga Star Academy kapag ang balita ay kumalat pabalik sa East Province? Hehe, kaibigan ako ng dean mo, Davis. Ako rin ang master ng chief alchemist mo, si Darvan. Ano sa tingin mo? Mahinang sabi ni Terence. Ha. Tumawa ng malakas si UK kaya bumagsak siya sa lupa, na para bang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Tinuro niya si Terence at napabuntong hininga, kung sinabi mong isa kang estudyante ng Morning Star Academy, it would at least make sense. Baka naniwala ako sa'yo. Hindi ko inaasahan na magiging kawili-wiling tao ka. Kaibigan ka talaga ng principal naming si Davis at master ni Darvan. Dapat may limitasyon ang dream talk mo, di ba? Hindi lang si UK, maging ang mga nakapaligid na nanunood ay nadama na ito ay masyadong katawa-tawa. Kahit na wala silang masyadong alam tungkol sa Morning Star Academy, at least alam nila kung ano ang kinakatawa ng headmaster at chief alchemist. Ang taong ito na namamahala sa Heavenly Pill Pavilion ay talagang nagyayabang nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito. Nasabi ko na ang kailangan kong sabihin. Pinapayuhan ko na tumalikod ka at umalis na. Maaari akong magpanggap na hindi kita nakita. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa sa iyo.
Ang ekspresyon ni Terence ay kalmado gaya ng dati, hindi man lang isinasapuso ang pangungutya. Haha, hindi muna ako kailangang bigyan ng kahit anong mukha, pero dahil sa sobrang effort mo para gumawa ng kalokohang kasinungalingan, kaya kung bigyan ka ng mukha. At least, masisiguro kung hindi kita papatayin. Walang pigil na tawa si UK. Kung ganoon nga, wala nang masasabi pa. Walang magawa si Terence. Kalalabas lang niya sa academy, at ngayon ay sasalakayin na niya ang chancellor. Siya lang ang honorary dean. Nagpapanggap ka pa sa oras na ganito. Adik ka ba sa pagiging matigas? Gigisingan kita ngayon din. Malamig na tumawa si UK habang naghahanda siyang salakayin si Terence. Gayunpaman, bago siya makakilos, ang figure ni Terence ay kumislap at lumitaw sa loob ng 3 metro mula sa kanya. Ang bilis ng multo ni Terence ay nagbigay sa kanya ng malaking takot. Wala na siyang oras para mag-react bago siya tinamaan sa dibdib. Siya ay lumipad palabas ng hindi mapigilan at pinalaya sa kalye ng palengke. Huminga ang mga tao habang nakatingin kay Terence na para bang isa siyang halimaw. Isa itong mid-stage na profound master. Paanong hindi siya makatagal kahit isang galaw laban sa makalangit na Pildores na pavilion master? Isa kaya siya sa mga mahihinang walang lakas? Let's go in. Lumingon si Terence at tinawag si Teresa na parang walang nangyari. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi na niya kailangang gamitin ang kanyang mga trump card para harapin ang mga normal na mid-tier profound masters. Anumang triple element martial skill ay sapat na. Nagkatinginan si Teresa at ang iba pa at tumango. Alam nila na si Terence ay malakas, at normal para sa kanya na hamanin ang mga taong may mas mataas na antas ng paglilinang kaysa sa kanya, ngunit kahit na ganoon, ang yugto ng profound ay hindi bababa sa 10 beses na mas mahirap kaysa sa orihinal na yugto ng sanggol. Wala man lang pakialam si Terence sa mid-stage profound gaano siya kalakas. Ang makalangit na elixir pavilion ay talagang hindi maarak. Sa sandaling ito lamang ganap na nagkagulo ang mga tao. Bagamat ang pagnenegosyo ay walang direktang kaugnayan sa lakas, sa mundong ito kung saan ang mga malalakas ay nambibiktima ng mahihina, ang mga tao ay subconsciously mas handang maniwala sa pagkakaroon ng mga makapangyarihan. Hindi bababa sa kanilang mga salita ay mas maaasahan at ligtas. 2 oras lang nandito si Terence, at pinalipad muna niya si Marzan, na nasa advanced na nascent soul stage. Ngayon, pinadala niya si UK, na nasa kalagitnaan ng profound stage, na lumilipad ng may sipa. Napakalakas ng kanyang lakas kaya naninindigan ang balahibo ng isa. Parang gumawa siya ng 2 invisible advertisement para sa Heavenly Elixir Pavilion, at hindi lang siya nawala ng kahit anong kasikatan, marami pa siyang natamo. Likas ng tao na sumamba sa malakas. Ang Heavenly Pill Pavilion ay may napakalakas at makapangyarihang pinuno, kaya natural itong napakagimik. Maraming tao ang nagtipon mula sa iba't ibang lugar upang makita ang mukha ng isang eksperto. Hanggat sila ay bahagyang ginabayan, ang mga taong ito ay magiging handa na mga customer. Sa labas ng Market Street, isang figure ang umakyat mula sa tambak ng basura. Ito ay si UK, na pinalayas ni Terence. Para sa kapakanan ng Morningstar Academy, hindi nagpatuloy si Terence, kung hindi, patay na siya ngayon. Ngunit kahit na ganoon, medyo nasugatan pa rin si UK. Laking gulat niya, at nagsimulang maniwala na si Terence ay may koneksyon sa mga Morningstars Academy. Pagkatapos ng lahat, walang maraming mga henyo sa gitnang isla at sa iba pang mga islang makalangit na klase na madaling hamanin ang mga taong mas mataas kaysa sa kanila sa yugto ng profound. Sa kontinente ng silangan lamang ang mga ito ay karaniwan. Napapikit siya pabalik sa sikat na sekta ng medisina. Sa oras na ito, si Yang Faiki ay umiinom ng tsaa kasama si Dimitri. Laking gulat nilang dalawa nang makita nila ang hitsura ni UK. Si Marzan ay ganito noon. Bakit ganito pa rin siya noong mid-stage siya na si Profound? What's going on? Kahit ikaw ay walang laban sa Terence na yan. Sumimangot si Dimitri at galit na sinabi. Ipinagyayabang lang niya kay Yang Feoisway na sa lakas ni UK, madali niya itong mahuli.
Sinong mag-aakala na ganito ang magiging resulta? Parang sinasampal ang sariling mukha sa harap ni Yang Feoisui. No wonder nagalit siya. Master Zing, wala akong kakayahan. Hindi ko siya kakampi. Sabi ni Yuki sa nahihiya at nahihiyang tono. Paano ito nangyari? Hindi ba sinabi lang ni Marzan na si Terence ay nasa maagang yugto pa lamang ng Mystic Ascension Realm? Ikaw, Chancellor Hale, ay hindi mo man lang kayang hawakan siya sa iyong kalagitnaan ng Mystic Ascension Realm. Baka si Marzan ang mali, ang walang kwentang bastard na ito. Dumilim ang mukha ni Yang Fei. Hindi pa niya tiningnan sa mata ang makalangit na Elixir Pavilion. Sa nakalipas na 2 taon, hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos dahil sa pagpigil sa makalangit na landas. Ngayong umalis na ang makalangit na landas, at nag-imbite siya ng mga eksperto mula sa kontinente ng silangan gaya nina Dimitri at UK, ang pagharap sa makalangit na Elixir Pavilion ay dapat na isang piraso ng cake. Paano maaaring magkaroon ng napakaraming twists at turns? Hindi mo talaga masisisi ang vice manager na si Doyle. Ang Terence na iyon ay talagang nasa maagang yugto pa lamang ng Mystic Ascension Realm, ngunit kaya niyang labanan ang mga kalaban ng mas mataas na kaharian. Hindi maliit na bagay. Nakaramdam pa rin ng takot si UK nang maalala niya ang eksena ng kanilang palitan. Ang pagkakaiba sa kanilang lakas ay napakalaki. Malinaw na nasa kalagitnaan lang siya ng mahiwagang Ascension Realm, ngunit pakiramdam niya ay kasing mahina siya ng isang mid-tier na nascent soul cultivator sa harap ng kanyang kalaban. 4,986. May ganyan. Parehong nagulat sina Dimitri at Yang Fei. Kung ang pagkatalo lang ni UK, hindi sila magugulat. Gayunpaman, si UK ay natalo ng isang taong mas mataas sa kanya ng 2 antas, na nagpakita na ang kabilang partido ay talagang pambihira. Hindi lang iyan, sinabi rin ng brat na iyon. Napaawang ang bibig ni UK. Ano pa ang sinabi niya? Mabilis na tanong ni Yang Fei. Sinabi din niya na may relasyon siya sa ating Morning Stars Academy. Sabi ni UK na may kakaibang ekspresyon. Relasyon. Anong relasyon? Mag-aaral kaya siya sa Morning Star Academy natin? Namhilog din ang mga talukap ni Dimitri. Maraming tao sa Nakajima ang nag-aral noon sa East Province Academy, kaya hindi imposibleng makatagpo sila ng ganoong pagkakataon. Hindi, mas mayabang siya kaysa doon. Kaibigan daw siya ng principal na si Davis at master ni Master Darvan. Hinanda ni UK ang sarili at sinabi. Ano? Laking gulat ni Dimitri kaya nalaglag ang kanyang mga ngipin. Mabilis siyang nag-react at sumimangot, imposible ito. Sa pagkakaalam ko, matagal nang namatay ang amo ni Darvan. Paano siya napunta dito? Sa mundo ng paglilinang, hindi magandang husgahan ang isang tao sa kanyang hitsura. Kahit gaano pa siya kabata tingnan, maaaring isa siyang matandang halimaw na nabuhay ng daan-daan o libu-libong taon. Napanatili lang niya ang kanyang batang hitsura, tulad ni Ifan. Gayunpaman, ang taong ito ay nag-claim na siya ang amo ni Darvan, na puro kalokohan. Tama. Ang walang hiyang pagmamayabang. Siguradong sinungaling ang taong ito. Mabilis na nagtapos si Yang Feikian. Kahit na posible, kailangan niyang iwaksi agad ang mga hinala ni Dimitri. Kung hindi, kung si Terence talaga ang master ng kaibigan ni Davis, si Darvan, ano ang dapat ipaglaban ng sekta ng medisina? Kung ganoon nga, baka wala na siyang gagawin. Maaari lamang siyang magmadali sa makalangit na Elixir Pavilion at personal na humingi ng paumanhin para sa kanyang pagkakasala. Walang ibang paraan. Walang sinabi si UK. Siyempre, hindi siya naniniwala sa kalokohan ni Terence, ngunit sa lakas na ipinakita niya, hindi siya maaaring maging isang ordinaryong estudyante ng Morning Star Academy. Maaaring alam niya talaga ang mga big shot tulad nina Davis at Darvan, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay walang prinsipyo sa paghila ng lana sa mata ng lahat. That's without a doubt. Pinaglalaroan tayo ng batang ito, the Morning Stars Academy. What a weirdo. Malamig na umungol si Dimitri.
Ang pag-arte na parang isang malaking shot sa harap niya, ang number 2 alchemist ng Morningstar Academy, ay walang pinagkaiba sa pagtakbo sa impyerno at pagpapanggap na multo. Sobra na ito. Master Zing, ano sa palagay mo ang susunod na gagawin natin? Hindi natin maaaring hayaan ang batang ito na Sir On ang iyong Morningstars Academy, hindi ba? Naghihintay si Yang Fei. Bagamat wala akong pakialam sa reputasyon ng Morningstar Academy, hindi talaga natin maaaring baliwalain ang batang ito. Kung hindi, iisipin ng mga tao na takot tayo sa kanya, at baka isipin talaga na isa siyang big shot. Bahagyang kumunat ang noo ni Dimitri. Tama. 2 tao na ang sunod-sunod na nawala sa kanya. Hindi na natin kayang ipagpatuloy ang pagpapalakas ng loob niya. Sayang lang at hindi sapat ang lakas ng bisitang masters ng sikat na medicine sect natin sa Middle Island. Mahihirapan ako kay Master Zing para makaisip ng paraan. Mabilis na sabi ni Yang Fei. Ang mga bisitang masters sa kanyang panig ay halos namumuong kaluluwa, at maaaring hindi sila kasing lakas ni Marzan, lalo pa si Terence. Ito ay malulutas lamang ni Dimitri. Siyempre, si Dimitri ay isang alchemist mismo, at hindi siya magaling makipaglaban. Gayunpaman, sa kanyang superior na posisyon, hindi niya kailangang gawin ito ng personal. Kailangan lang niyang magpadala ng mensahe, at maraming masters ang sumugod. Walang halaga si Terence sa kanya. Dahil ang Terence na ito ay kayang makipaglaban sa isang tao na higit sa kanyang antas, hindi naman siya mahina. Hindi natin siya masyadong maliitin. Malamang na hindi siya kayang kunin ng mga normal masters. Saglit na nag-isip si Dimitri at pagkatapos ay sinabing, well, huwag muna tayong kumilos ng padalos-dalos. Hayaan natin si Deputy Island Master Wu na makipag-usap sa kanya mamaya. Vice Island Master Wu. Nagulat si Yang Fei at nagulat na sinabi, itong Vice Island Master Wu na binanggit ni Master Zing, ito ba ay ang Managing Vice Island Master Morten Wu na biglang umangat noong nakaraang taon? Laging mayroong 5 tao sa Central Island Master Pavilion, na nangangahulugang isang Island Master at 4 na Deputy Island Masters. Ang Executive Deputy Island Master ang may pinakamaraming kapangyarihan sa 4 na Deputy Island Masters. Sa pangkalahatan, kaya niyang magsalita tungkol sa lahat ng bagay, malaki at maliit. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan at katayuan, siya ay nasa ibaba lamang ng master ng isla. Siya ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa opisyal na kapangyarihan ng gitnang isla. Si Morten, na tinutukoy ni Yang Fei, ay may maraming karanasan sa pavilion ng may-ari ng isla, ngunit siya ay palaging walang tao. Ang kanyang presensya ay hindi kasing lakas ng presensya ni Terius. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang lakas ng huli ay mababa sa ibabaw, siya ay isang maalamat na figure na kilala ng lahat. Siya rin ay isang malakas na tao, at ang kanyang tunay na lakas ay hindi mahina kahit sa pavilion ng may-ari ng isla. Gayunpaman, ang Morten na ito ay hindi talaga walang kakayahan. Itinatago lang niya ang kanyang kakayahan. Noong nakaraang taon, nang muling ihalal ng may-ari ng isla na pavilion ang Managing Deputy Island Master, siya, na hindi kailanman tiningnan ng mabuti ng labas ng mundo, ay biglang nagtagumpay sa isang suntok at talagang naging dark horse na hindi malaki o maliit. Tama, ang taong ito. Tumango si Dimitri. Siya ang second in command ng Nakajima District. Maging ang Vice Island Masters tulad ng Terius Pat at Weston ay mas mababa sa kanya. Sinasabing palagi niyang pinipigilan ang mga tao, at kakaunti ang maaaring makipagkaibigan sa kanya. Si Master Zing talaga ay nagawang imbitahan siya. Lalong nagulat si Yang Fei. Ang mga Chambers of Commerce na ito ay palaging ang pinakamatulungin sa mga tao sa pavilion ng may-ari ng isla. Kahit na hindi sila maaaring maging isa sa kanila, kailangan nilang subukan ang kanilang makakaya upang makipagkaibigan sa kanila. At least, hindi nila hahayaang maging hadlang ang kabilang partido. Kung hindi, ang kanilang negosyo ay mahirap gawin. Si Yang Fei ay gumawa ng maraming pagsisikap sa bagay na ito, lalo na itong bagong Managing Vice Island Master, si Morten, na isang mahalagang tao na sinubukan niya maging kaibigan.
Sa kasamaang palad, ang mabuting kalooban ni Morten sa kanya ay palaging walang malasakit, sa karamihan ng pagbibigay sa kanya ng ilang mga regalo sa panahon ng bagong taon at mga pagdiriwang, wala man lang siyang mga kwalifikasyon para makapasok sa bulwagan. Tama. Itong Vice Island Master Wu ay talagang aloof at mayabang. Gayunpaman, Manager Tong, huwag mong kalimutan ang aking katayuan. Ang iba ay maaari lamang magmakaawa sa kanya, ngunit kailangan niyang pumunta at magmakaawa sa akin. Ako ang kanyang natatanging panauhin. Si Dimitri ay tumawa ng may pagmamalaki. Tama, ang isang advanced na alchemist na tulad mo, Grandmaster Zing, ay may transcendent status kahit saan ka magpunta. Ni hindi ka maimbitahan ng mga ordinaryong tao. Gaano man kaaloof at mayabang si Morten, hindi niya magagawa kung wala ang mga medicinal pill. Ngumiti ng paumanhin si Yang Fei. Manager Tong, hindi mo pa alam, di ba? Sa pagkakataong ito, espesyal akong pumunta sa Middle Island hindi lang para tanggapin ang imbitasyon mo, kundi para na rin sa Vice Island Master Wu. Isa na siyang peak late stage mysterious ascension expert, at malapit na niyang tangkaing makapasok sa Titan Realm. Kaya nga, kailangan niya agad ng taong tutulong sa kanya sa pagpino ng mga table tasks. Para maimbitahan niya ako sa nakalipas na taon. Tumawa si Dimitri. 4,987. Ito ang bentahe ng pagiging alchemist. Napaka-transcendent ng kanilang katayuan. Kahit na ang matataas at malalakas na big shot ay kinailangan pang ibaba ang kanilang mga boses at magsabi ng magagandang bagay sa harap nila, itong mga senior alchemist. Si Dimitri ay higit na nasiyahan sa pakiramdam na ito. Nakikita ko. Mukhang maganda ang mata ni Vice Island Master Wu. Natatakot akong mapunta ako sa maling templo kung magsusunog ako ng insenso at magdasal kay Buddha. Gayunpaman, natagpuan ni Vice Island Master Wu ang tamang tao sa pagkakataong ito. Sa iyo, Master Zing, personal na kumikilos, ang alchemy ay isang piraso ng cake. Sinamantala ni Yang Fei ang pagkakataon para purihin si Dimitri. Hindi katakatakang pumayag si Dimitri na tumulong sa pagkakataong ito. Kung noon pa man, mahirap anyayahan ang dakilang Diyos na ito gaano man kataas ang presyo. Tumawa si Dimitri at natuwa sa pambabola ni Yang Fei. Nag-isip siya sandali at sinabing, paano ito, susulat ako ng sulat kamay na liham kay Vice Island Master Wu. Manager Tong, makakahanap ka ng magpapadala nito. Siguradong darating siya. Sige, kung gayon, guguluhin kita, Master Zing. Tuwang-tuwa si Yang Fei, hindi inaasahang malakas si Terence, ngunit kung matutulungan niya si Morten, ano si Terence? Habang nag-uusap sina Dimitri at Yang Fei, si Marzan, na nakapikit din tulad ni UK, ay biglang lumapit sa pinto na may mapait na mukha. Anong ginagawa mo dito sa halip na magpagaling? Napakunot ang noo ni Yang Fei nang makita niya ito. Kung si UK, na sumama kay Dimitri, ay hindi nakaranas ng malaking pagkawala, hindi niya sana binigyan ng magandang mukha ang taong ito. Pagkatapos ng lahat, nawalan siya ng mukha sa harap ni Dimitri. Manager Tong, Master Zing, may nangyaring masama. Sabi ni Marza na may mapait na ngiti. Anong problema? Kung nandito kami ni Master Zing, imposibleng magkaroon ng anumang gulo. Hindi tamang maguguluhan. Saway ni Yang Fei. Manager Tong, may nangyari talagang masama. Isang katulong ang dumating para iulat na ang Heavenly Elixir Pavilion ay nagsimula na ring mag-order ng mga elixir, at sila ay kumukuha ng mga order para sa ikapitong ranggo na elixir. Sabi ni Marzan. Ano? Sabay na napatayo sina Yang Fizian at Dimitri sa gulat. Totoo naman. Ang Heavenly Pill Pavilion ay nakaipon ng napakaraming kasikatan sa nakalipas na 2 taon dahil gumagawa sila ng supreme grade pills. Noon pa man ay maganda ang kanilang reputasyon. Ang kahinaan lang nila ay hindi sapat ang grade ng kanilang mga pills. Gayunpaman, sa pangyayaring ito, ang kahinaang ito ay naging malakas na punto nila. Mas mataas pa ang isang 7th grade pill kaysa sa sikat nating sekta ng medisina. Sabi ni Marza na may mapait na mukha. Sa pagkakataong ito, inimbitahan si Dimitri na manguna.
Ang tanyag na sekta ng medisina ay nag-anunsyo na magpupuno sila ng tableta sa ika-6 na baitang sa mismong lugar. Originally, natabunan na nila ang Heavenly Pill Pavilion. Kaakibat ng sinadyang pang-aasar ni Marzan, ang dalawang sekta ay naging parang apoy at tubig. Sa ilalim ng bagyo, sila ay naging focus ng pampublikong opinyon ng walang anumang suspense. Ginamit ng sikat na sekta ng medisina ang pagkakataong ito para makakuha ng kaunting atensyon at katanyagan. Gayunpaman, ngayong naglabas na ang Heavenly Pill Pavilion ng balita tungkol sa 7th grade pill, ang kasikatan na naakit ng sikat na sekta ng medisina ay agad na inagaw. Maging ang mga customer na dati nang nag-order ng 6th grade pill ay kinansela lahat ang kanilang mga order. Halatang napunta silang lahat sa Heavenly Pill Pavilion. Pagkatapos ng lahat ng pagsusumikap, natapos na nila ang daan para sa ibang tao. Paano nila ito matatanggap? Imposible. Paano ang isang maliit na Heavenly Elixir Pavilion na tulad niya ay magpino ng isang tier 7 elixir? Ang unang reaksyon ni Yang Feizi ay hindi makapaniwala. Ang mga alchemist ng 7th realm ay bihira sa mga isla ng Sky Class. Kahit na lumitaw ang isa o dalawa sa kanila, sila ay eye-poach ng East Province Academies. Hindi sa banggitin ng iba pang mga bagay, paano kaya ng isang maliit na tindahan ng elixir tulad ng makalangit na Elixir Pavilion na kumuha ng isang 7th realm alchemist. Kahit na kinuha niya ang lahat ng kita, ito ay malayo pa rin sa sapat. Dahil naglakas loob siyang magsabi ng ganyan, ibig sabihin ay may kakayahan siyang gawin iyon. Kung hindi, hinahanap lang niya ang kamatayan. Hindi ko akalain na si Terence ay ganoon katanga. Maaari bang ang makalangit na Elixir Pavilion ay may mga koneksyon sa kontinente ng silangan? Nag-iisip na sabi ni Dimitri. Ito lang ang naiisip niyang posibilidad. Ang Heavenly Pill Pavilion, tulad ng sikat na sekta ng medisina dito, ay nagbayad ng malaking halaga para kumuha ng mataas na antas na alchemist na tulad niya. Ito ang dahilan kung bakit sila naglakas loob na gumawa ng isang mapagmataas na pahayag. Imposible iyon. Maraming oras at pagsisikap ang ginugol ko para imbestigahan ang makalangit na Elixir Pavilion sa nakalipas na 2 taon. Ito ay isang maliit na tindahan ng elixir na may bakang lamang ng makalangit na landas. Wala itong koneksyon sa kontinente ng silangan. Matigas na sabi ni Yang Fei. Ang makalangit na Elixir Pavilion ay isa ng tinak sa kanyang tagiliran. Kung hindi dahil naimbestigahan na niya ang bagay na iyon, hindi siya maglalakas loob na ipadala si Marzan para guluhin sila. Kung ganoon, kailangan talaga nating planuhin ito ng maayos. Baka may eksperto sa likod nito. Sumimangot si Dimitri at agad na sinabi kay Yang Fei, kung ganoon, hindi ko na kailangang magsulat ng liham. Manager Tong, maaari mong direktang gamitin ang aking name card para imbitahan si Deputy Island Master Wu. Walang oras na sayangin. Sige na. Sige. Tumanggo si Yang Fei. At saka, bakit hindi mo na rin tawagan ang pinsan ko? Ang daming tao, mas may kapangyarihan sila. Dagdag ni Dimitri. Ito. Saglit na nag-alinlangan si Yang Fei. Ang pinsan na tinutukoy ni Dimitri ay natural na si Donnie, ang Vice Hall Master ng Pill Hall. Sa ibabaw, ang relasyon sa pagitan ng kanyang sekta ng medisina at ng 5 elemento ng Chamber of Commerce ay palaging masama. Naturally, hindi niya nakakasama si Donnie, ang taong namamahala sa Pill Hall. Gayunpaman, ito lamang ang relasyon sa ibabaw. Hindi niya maihayag sa mga tagalabas ang nakatagong katotohanan. Natural na alam ni Dimitri ang tungkol sa sikretong ito. Gayunpaman, kung aanyayahan niya si Morten sa pagkakataong ito, at kung inimbitahan din niya si Donnie, tiyak na magdudulot ito ng hinala. Walang dapat pag-alinlanganan. Si Deputy Island Master Wu ay isa sa mga pinagkakatiwalaan nating tao. Ang relasyong ito ay dapat na malaman niya sa lalong madaling panahon. Mas mabuting kunin ang pagkakataong ito para aminin ito ng harapan. Sa ganitong paraan, maaari rin tayong mag-iwan ng magandang impresyon na tayo ay mga pinagkakatiwalaan. Sabihin mo lang na ito ang aking intensyon, at hinding-hindi ako tatutol. Utos ni Dimitri. Oo.
Tumango si Yang Fei at agad na lumabas para tumawag ng mga tao. Makalipas ang isang oras, lumitaw ang ilang mahahalagang tao sa silid ng VIP ng sekta ng gamot. Inako ni Dimitri ang responsibilidad na umupo sa pangunahing upuan, habang ang kanyang pinsan na si Donnie ay nakaupo sa kanyang kanan, at si Yang Fei ay nakaupo sa ibaba ni Donnie. Sa kaliwang bahagi ni Dimitri ay isang lalaking mukhang seryoso na may mahabang balbas. Walang alinlangan, ang lalaking ito ay ang bagong Deputy Island Master ng Nakajima, Morten. Gayunpaman, may isang hindi inaasahang hindi inanyayahang panauhin sa tabi ni Morten. Ito ay si Nantian Aurora Polaris mula sa Middle Island Cultivator College. Sa lakas at katayuan ni Nantian Aurora Polaris, bagamat natalo siya sa kompetisyon para sa posisyon ng Vice Island Master sa Skywalk Society, isa pa rin siyang kakaibang figure. Gayunpaman, hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa sikat na sekta ng medisina, kaya natural na hindi siya espesyal na anyayahan ni Yang Fei. Ang dahilan kung bakit siya nagpakita dito sa pagkakataong ito ay nagkataon lang. Simple lang ang dahilan ng imbitahan ni Yang Fei si Morten, nandoon din si Nantian Aurora Polaris. Narinig niya na ito ay upang harapin ang Heavenly Peel na Pavilion at Terrence, kaya nagpa siyang sumali sa kasiyahan. Lahat kayo ay maimpluwensyang tao sa Nakajima. Ipinagmamalaki ni Dongsheng na maimbitahan kayong lahat dito. Binuksan ni Dimitri ang pinto bilang host. Siya ang may pinakamataas na katayuan dito. Kung si Yang Fei, kahit siya ang tindera ng sekta ng gamot, hindi siya seseryosohin ng kakaunting taong naruroon. 4,988. Masyado kang mabait, Master Zing. Dahil personal mo kaming pinatawag, paanong hindi kami pupunta? Napangiti ng mahina si Morten. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Bukod kay Dimitri, si Morten, ang Managing Vice Island Master, ang may pinakamataas na katayuan. Si Donnie lamang, na siyang direktor ng PhilHall, ang maaaring umupo sa parehong antas na katulad niya. Para sa mga taong tulad ni Nantian Aurora at Yang Fei, mambola lang siya. Tumawa si Dimitri at labis na nasisiyahan sa ugali ng lahat. Pagkatapos ay sinabi niya, espesyal kung inimbitahan ang lahat dito dahil ang sikat na sekta ng medisina ay nakaranas ng ilang mga paghihirap at nangangailangan ng tulong ng lahat upang makaisip ng solusyon. Narinig ko na ito ay tungkol sa makalangit na Elixir Pavilion. Tanong ni Morten. Narinig na niya si Yang Fei na nagsabi ng ilang salita noon, ngunit hindi siya malinaw sa mga detalye. Tama. Sa orihinal, ang maliit na Heavenly Elixir Pavilion na ito ay hindi ganoon kalaki, at hindi nila kailangan na magpakilos ng napakaraming tao. Gayunpaman, ang Terrence na iyon mula sa Heavenly Elixir Pavilion ay bumalik, at sa sandaling bumalik siya, nakipag-ugnay siya kina Marzan at UK. Ngayon, talagang ipinakalat na niya ang darating na mga salita. Na may napakalaking momentum. Kumunat ang noo ni Dimitri. Pang-7 ranggo na tableta. Sabay-sabay na nagulat ang lahat. Ang isang pang-7 baitang elixir ay napakabihirang maging sa kontinente ng silangan, lalo pa sa gitnang isla. Maging si Morten, ang Managing Vice Island Master, ay sabik na makakuha ng 7th grade elixir, pati na ang iba. Ang Heavenly Peel Pavilion ay palaging sinumpa ang kaaway ng aking sekta ng medisina. Kapag nakakuha na sila ng kapangyarihan, hindi na maiisip ang dagok sa aking sekta ng medisina. Kaya, nakikiusap ako na tulungan mo kami. Tiyak na gagantimpalaan ka ng aking sekta ng medisina. Taos-pusong tanong ni Yang Fei. Narinig ko na ang makalangit na Elixir Pavilion ay sinusuportahan ng makalangit na landas. Totoo ba iyon? Tanong ni Morten. Tama, may ganyan. Tumango si Yang Fei. Kung ganoon nga, kailangan ko talagang tumulong sa iyong sikat na sekta ng medisina. Bagamat si Terius ay kasamahan ko, siya ay mayabang at despotiko sa paraan ng kanyang mga ginagawa. Sigurado akong ginamit ng Heavenly Peel Pavilion ang kanyang pangalan para gumawa ng masasamang gawain. Kung hindi, paano sila lumaki sa ganoong estado sa loob lamang ng 2 taon na ito ay walang deer? Malungkot na sabi ni Wuju. Oo, tama si Vice Island Master Wu.
Tuwang-tuwa si Yang Fei. Sa kanyang opinyon, hanggat pumayag si Wu Ju na tumulong, ang makalangit na Elixir Pavilion ay matatapos. Kung hindi tututol si Vice Island Master Wu, kung mayroon kang anumang bagay na magagamit mo sa akin, ipaalam mo lang sa akin. Mas magiging masaya akong harapin itong makalangit na Elixir Pavilion. Biglang naputol si Nantian Aurora Polaris. Oh, interesado din si Vice School Head Nantian. Tuwang-tuwa si Yang Fei. Masyadong mayabang at despotic ang taong Terius na iyon. Hindi lang si Vice Island Master Wu ang may ayaw sa kanya. Huwag mong kalimutan na nakipag-away ako sa kanya 2 years ago para sa posisyon ng Vice Island Master. At saka, si Terence mula sa Heavenly Elixir Pavilion ay may hinanakit din sa akin. This is a good time to teach him a lesson. Ang katimugang langit na sabi ni Aurora na may malamig na ngiti. Very good. Parang kapwa dawis din si Vice din Nantian. Vice Island Master Wu, nagkakamali ka. You have such a good friend, pero hindi mo siya pinakilala sa amin kanina. Kung hindi dahil nag-guest siya sa bahay nyo, I'm afraid na hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makilala siya. Sayang nga lang at hindi tayo nagkita ng mas maaga. Sinamantala ni Dimitri ang pagkakataon upang makuha ang puso ng mga tao. Totoo na ang mga alchemist ay may transcendent na katayuan, ngunit sa parehong oras, umaasa din sila sa isang malawak na network upang mamuhay ng comfortable. Si Nantian Aurora ay isa ring figure ng pantay na katayuan sa gitnang isla. Sa pagkakataong ito, mayroon silang karaniwang kaaway, kaya natural na mas malapit ang kanilang relasyon. Upang makaupo ng magkasama at magkaroon ng isang karaniwang wika, sila ay handa na magkaibigan. Si Grandmaster Zing ay talagang isang taong nakikipagkaibigan. Ganyan din ang nararamdaman ko. Sikat na sikat ka sa mundo ng alchemy. I just hated that I never had the chance to meet you. Today, I've finally fulfilled one of my wishes. Sinamantala ni Nantian Aurora Polaris ang pagkakataon para mambola. Hindi naman sikat eh. Title lang walang laman. Vice School Head Nanterius, a sentimo, masyado kang mabait. Tumawa si Dimitri at nagtanong, mula sa sinabi mo, maaaring nakipagkompetensya ka sa makalangit na landas para sa posisyon ng Vice Island Master 2 taon na ang nakakaraan. Sentimo, oo, pero noong panahong iyon, narating ko pa lang ang maagang yugto ng mahiwagang pag-akyat, at hindi pa tumatag ang aking lakas, na humantong sa aking pagkabigo sa huling sandali, sentimo, sabi ni Nantian Aurora na may mapait na ngiti. Paano ngayon? Dahil pumunta si Terius daw sa East Continent, bakante na ngayon ang posisyon niya bilang Vice Island Master, tama. Lumingon si Dimitri at tumingin kay Morten. Si Morten, bilang Managing Vice Island Master, ang may pinakamaraming nasasabi sa ganitong uri ng bagay. Naningkit ang mga mata ni Nantian Aurora nang marinig ito. Ang dahilan kung bakit siya bumisita kay Morten ngayon ay talagang para sa bagay na ito. Kung makakapagdaos siya ng magandang kaganapan sa panig ni Morten, maaaring mabawi niya ang pagkakataong makipagkompetensya para sa posisyon ng Vice Island Master. Tama si Master Zing. Ang pavilion ng Island Lord ay dapat mayroong isang Island Lord at 4 na Vice Island Lords. Ito ay ipinasa na mula pa noong sinaunang panahon, at walang sino man ang makakasira sa panuntunang ito. Okay lang kung wala siya ng 1 o 2 buwan lang, ngunit sa pagkakataong ito, ang Terius ay pupunta sa malayong East Continent. At saka, ito ay isang mapanganib na misyon na makakabalik kung makakabalik siya. Malamig na tumawa si Wu Ju. Noon pa man ay hindi niya sinasalungat si Terius. Sa pagkakataong ito, syempre, sabik na siyang mamatay si Terius sa pamamagitan ng Thunder Tribulation. Kahit na hindi siya pinatay ng Thunder Tribulation, sa pagiging mapang-akit ni Terius, madali siyang magdulot ng gulo sa East Province, kung saan maraming mga master. Sa sandaling mapukon niya ang isang mahusay na figure, magiging mahirap para kay Terius na hindi mamatay. Sa madaling salita, nawawala na ngayon ni Nakajima ang isa sa 5 miyembro nito. Ibig sabihin may pagkakataon si Vice Principal Nantian. Ngumiti si Dimitri at tumingin sa Southern Sky Aurora, na sabik na kumilos.
Masasabi mo na. Pagkatapos ng diskusyon sa pavilion ng Island Master, pansamantalang bakante ang posisyon ng Vice Island Master of the Heavenly Path. Kung makakabalik siya sa gitnang isla sa loob ng maikling panahon, magkakaroon pa rin siya ng bahagi sa posisyon. Gayunpaman, kung siya ay nakabalik ng huli at ang posisyon ay kinuha ng iba, wala siyang masasabi. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Talagang magagawa ito ng Vice School Head para sa NAN. Tumango si Morten. Kung mapanalunan ko ang posisyon ng Vice Island Master, talagang susundin ko ang pangunguna ni Vice Island Master Wu. Mabilis na ipinahayag ni Nantian Aurora Polaris ang kanyang katapatan. Si Morten, bilang Managing Vice Island Master, ay may karapatang magsalita tungkol sa bagay na ito, at siya ang taong kailangan niya para makuha ang suporta ng karamihan. Hanggat handang sumang-ayon si Morten, kasama ang kapangyarihan sa likod niya, magkakaroon siya ng hindi bababa sa 70% na pagkakataong magtagumpay sa pagkakataong ito. Tungkol naman sa Panginoon ng Isla, na may higit na awtoridad, nakakapagsalita pa si Nantian Aurora. Sa kasamaang palad, ang Panginoon ng Isla, na pinaghirapan niyang makipagkaibigan, ay nagkataong nag-iisa. Ngayon, isa pang malaking shot ang pansamantalang gumaganap bilang master ng isla, at hindi man lang niya matugunan ang big shot na iyon, kaya natural na hindi siya makagalaw. Kaya ngayon ang lahat ng kanyang pag-asa ay nasa Morten. Hindi niya inaasahan na si Dimitri, na una niyang nakilala, ay susuportahan siya, at tila napakasunurin ni Morten kay Dimitri. Ito ay talagang isang sorpresa. Masyado pang maaga para sabihin iyon, ngunit naniniwala ako sa mga kwalifikasyon ni Kuya Nantian. Kahit hindi mo direktang ipaglaban ang posisyon ng Vice Island Master sa isang pagkakataon, hindi dapat mahirap makakuha ng acting Vice Island Master. Nakangiting tumango si Morten. 4,989. Acting Vice Island Master. Natigilan ng katimugang kalangitan Aurora. Tama. Kung tutuusin, kakaalis lang ni Terius kanina lang. Kung ibibigay niya ang posisyon ng Vice Island Master sa ibang tao ngayon, natatakot ako na baka ito ay makaakit ng pintas. Gayunpaman, kung ito ay pansamantalang Vice Island Master lamang, kung gayon ito ay makatwiran. Hinaplos ni Morten ang kanyang mahabang balbas gamit ang isang kamay at may kumpiyansang sinabi, "Ikaw ang Vice Principal ng Cultivator College, at nakipagkompetensya ka sa Terius Path para sa posisyon ng Deputy Island Master noong nakaraan. Ikaw ang pinakamahusay na kandidato para sa acting Deputy Island Master. Naniniwala ako na hanggat inilalagay ko ang mungkahi, ang ilang mga tao sa Isla Masters Pavilion ay hindi dapat magkaroon ng anumang pagtutol. Sa kanila, tanging si Weston ang mas malapit sa daanan ng Terius. Gayunpaman, kapag ang tsaa ay nawala, ang tsaa ay lalamag. Naniniwala ako na hindi siya magiging napakamangmang para salungatin ako. Oo, mayroon din akong nag-imbestiga rito ng pribado. Mukhang maganda lang ang relasyon ni na Weston at Terius, pero walang malalim na pagkakaibigan ang dalawa. Kung tutuusin, isa siyang figure sa power field. Hindi kanya sasaktan, ang Managing Vice Island Master, para kay Terius, na malayong pumunta sa East Continent, maliban kung siya ay tanga. Oo. Tumango si Nantian Aurora. You don't have to worry about the others. The only person who can object to this matter is the acting Island Master. With his strength and background, if he said no, Kuya Nantian, I'm afraid even I can't help you. Sabi ni Morten na nakakunot ang noo. Kung tutusin, hindi naman ang acting Island Master ang tunay na Island Master, at kara-rating lang niya. In terms of actual power, I'm afraid na wala siyang gaanong influence gaya mo, the Managing Vice Island Master. Ganun ba kalaki ang influence niya? Hindi maiwasang magtaka ni Dimitri. Master Zing, maaaring hindi mo alam ito, ngunit kahit na ang taong iyon ay ang acting Island Master, ang kanyang lakas at background ay hindi dapat ipagwalang bahala. Sa harap niya, kami, ang Deputy Island Masters, ay maaari lamang yumuko ang aming mga ulo at makinig sa kanya.
Sa madaling salita, ang posisyon ng Islang Master ng Nakaya Island ay maaaring mukhang mataas at makapangyarihan sa amin, ngunit ang taong iyon ay maaaring hindi lamang narito upang gawin ang kanyang trabaho. Kung talagang hahayaan natin siyang maging Island Master ng Nakaya Island sa loob ng ilang dekada o siglo, sa tingin ko ay hindi niya gagawin iyon. Sabi ni Woo Jun na may mapait na ngiti. Maaaring siya ay mula sa isa sa mga super pamilya. Nagulat si Dimitri nang marinig niya ito. Tama, at isa siya sa Elder Council ng Nakajima. Gayunpaman, hindi kami naglalakas loob na magtanong ng masyadong maraming tungkol sa partikular na sitwasyon, ngunit mayroon nga siyang background ng isang super family. Kung hindi, bakit itatalaga sa kanya ang acting Island Master position nang hindi man lang tayo binibigyan ng pagkakataong pag-usapan ito? Sabi ni Morten, umiling-iling. Bilang Managing Vice Island Master, siya ang orihinal na may pinakamagandang pagkakataon na maging Acting Island Master. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang isang walang awa na tao ay lilito ng wala saan. Ang iba pang Vice Island Masters, kasama siya, ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na magpatakbo ng anumang aktibidad at masunurin lamang silang nakikinig sa mga utos. Kung ganoon, sa swerte lang talaga pwede. Since super family siya, even I might not have a say in it. Umiling si Dimitri at bumaantong hininga. Hindi banggitin sa kanya, ang numero 2 alchemist ng Morning Star Academy, maging ang punong alchemist, si Darvan, ay hindi karapat-dapat sa atensyon ng mga super family. Ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Nadurog ang puso ni Nantian Aurora Polaris. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Kinailangan niyang kunin ang posisyon ng Vice Island Master habang wala si Terius. Kung hindi, kapag bumalik si Terius, wala siyang kinalaman dito. Kaya naman, determinado siyang makuha ito. Kung hindi, bakit niya ibababa ang sarili at susuyuan si Morten? Kuya Nantian, hindi mo na kailangang mag-alala masyado. Sinabi ko lang na posible, pero sa totoo lang, malabong mangyari. Ang mataas at makapangyarihang acting Island Master ay nag-iisang kinuha ang posisyon na walang pinagkakatiwalaang aide, kaya hindi siya dapat maging interesado sa posisyon ng Deputy Island Master. Pagkatapos isaalang-alang ang lahat ng aspeto, si Kuya Nantian ang pinakaangkop na kandidato. Kaya malamang na wala siyang dahilan para tumutol sa acting island. Nakangiting sabi ni Morten. Pagkatapos tulungan si Nantian Aurora Polaris na maupo sa trono, magkakaroon pa siya ng isa pang tao sa pavilion ng Island Lord, at natural na magiging mas mataas ang kanyang autoridad. Pagkatapos nito, aalisin niya ang natitirang mga puwersa ng makalangit na landas. Maliban sa gumaganap na Island Lord, siya lang ang mag-isa sa pavilion ng Island Lord. Kung nakatagpo siya ng angkop na pagkakataon, maaari pa niyang pangarapin na maging Isla Lord. Haha, this is good news. Kukuha muna tayo ng Deputy Island Master. After few months, tatanggalin na ang salitang deputy. Mukhang matatawag na natin siyang Deputy Island Master Southern Sky in advance. Tumawa si Dimitri. Salamat Master Zing at Vice Island Master Wo, sa iyong suporta. Lubos akong nagpapasalamat at hinding-hindi ko ito malilimutan. Tuwang-tuwa si Nantian Aurora Polaris. Sa orihinal, medyo hindi pa rin siya sigurado, ngunit pagkatapos marinig ang pahayag at pagsusuri ni Morten, agad siyang nakaramdam ng ginhawa. Kuya Nantian, lahat tayo ay nasa iisang panig sa hinaharap. Huwag tayong mag-aksaya ng oras sa mga kasiyahang ito. Hanggat tayo ay nagtutulungan ng taos-puso, si Nakajima ay magiging atin din sa madaling panahon. Tuwang-tuwang sabi ni Morten Meow. Mabuti, si Vice Island Master Wo ay talagang karapat-dapat na maging isang taong malapit nang makapasok sa Titan Tier. Ang kanyang lawak ng isip at tapang ay talagang pambihira. Pinuri ni Dimitri at pagkatapos ay sinabing, gayunpaman, ang may kakayahan ay gumawa ng higit na trabaho. Hindi ka maaaring tumutok lamang sa usapin ni Vice Dinantian. Kailangan pa rin naming umasa sa iyo upang harapin ang Heavenly Pill Pavilion. Madali lang yan. Isa lang itong Heavenly Pill Pavilion. Isang salita lang kung gusto mong tanggalin. Pero,
Biglang tumigil si Morten. Ngunit ano? Mabilis na tanong ni Yang Fei. Narinig ko na ang Heavenly Elixir Pavilion ay may ilang koneksyon sa Elixir Hall. Siguro kung totoo yun, Vice Hall Master Zing. Sabi ni Morten sa tahimik na si Donnie. Mula nang dumating si Donnie dito, maliban sa pagbati sa ilang tao sa simula, wala na siyang nasabi kahit isang salita pagkatapos noon. Hindi alam kung dahil ba ito sa kanyang posisyon o dahil sa pagpapanggap niyang malalim. Nang marinig ang tanong ni Morten, sa wakas ay tumango si Donnie at sinabing, totoo iyan. Si Teresa ng Heavenly Elixir Pavilion ay isang disipulo ng aking Hall of Alchemy. Hindi lang iyon, siya rin ang aking apo. Gayunpaman, ang aking apo ay namatay ng bata, kaya ang aming relasyon ay medyo malayo. Natahimik ang lahat, lalo na si Yang Fizian. Pinag-uusapan nila kung paano haharapin ang apo ni Donnie sa harap niya. Ito ay isang katotohanan na nagpatahimik sa lahat. Hindi nakakagulat na si Donnie ay tahimik. Don't misunderstand me, everyone. I'm not against you guys going against the Heavenly Elixir Pavilion. Although Tianji is the granddaughter-in-law of the Zing family, she's been having affairs with Terence and is not a proper wife. Dapat matagal na siyang tinuruan ng leksyon. Kaya naman agad-agad bilang elder niya. Nasabi ko na agad sa sarili ko si Zing. Tunay na masaya si Donnie na makita ang plano ng lahat na harapin ang makalangit na Elixir Pavilion sa pagkakataong ito. Dati, natatakot siya sa pagpigil ni Terius, kaya hindi siya nang ahas na itulak ng husto si Teresa. Ngayong umalis na si Terius, at sinira ng lahat ang makalangit na Elixir Pavilion, natural niyang maaalala si Teresa pabalik sa Hall ng Alchemy. Si Terry ay naabala sa bagay na ito sa nakalipas na 2 taon, at matagal na niyang iniisip ang bagay na ito. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay makatitiyak ako. Malungkot na ngumiti si Morten at biglang nagtanong, nga pala, kung tatanungin ko, ang sikat na sekta ng medisina at ang 5 elemento ng Chamber of Commerce ay palaging may masamang usapan. Ang PhilHall at ang 5 elemento ng Chamber of Commerce ay malapit ding magkaugnay. Talagang nakakagulat na ikaw, Vice Hall Master Zing, ay lumitaw dito ngayon. 4,990. Hindi lang si Morten, maging si Nantian Aurora Polaris ay may parehong pagdududa. Kahit na si Donnie ay malayong pinsan ni Dimitri, iyon ay ibang bagay sa kabuuan. Siya, si Donnie, ay hindi posibleng kakampi ng sikat na sekta ng medisina dahil lang kay Dimitri, di ba? Hehe, matalino talaga si Deputy Island Master Wu. To be honest, although tinutulungan mo ang pangalan ng sikat na medicine sect, tinutulungan mo talaga ako. Nagkatinginan sina Donnie at Dimitri at ngumiti. Anong ibig mong sabihin? Nalilito pa rin sina Morten at Nantian Aurora. Nang makita si Donnie na tumingin sa kanya, mabilis na ipinaliwanag ni Yang Feizi, ang mundo sa labas ay palaging nag-iisip at pinapuna ang master sa likod ng aking sikat na sekta ng medisina ngunit hindi kami kailanman nagbigay ng direktang tugon. Gayunpaman, hindi tagalabas sina Vice Island Master Wu at Vice din South Sky, kaya hindi na namin itatago ang bagay na ito. Ang master sa likod ng aking tanyag na sekta ng medisina ay nasa malayo at sa harap mismo ng aming mga mata, ito ay ang pamilya Zing. May ganon. Parehong nagulat sina Morten at Nantian Aurora. Ito ay hindi isang maliit na sorpresa. Ang pamilya Zing ay may ikapitong baitang alchemist tulad nina Dimitri at Donnie, na isang tao sa kanyang salita sa PhilHall. Hindi nila inaasahan na may itinatago silang Chamber of Commerce na kasing laki ng sikat na sekta ng medisina. Obvious naman na may mga bakas sila ng super family. It's absolutely true. It's not good to disclose this matter to the public, kaya sana makatulong kayong dalawa na ilihim namin ito. Tumango si Donnie. Natural iyon. Paulit-ulit na tumango sina Morten at Nantian Aurora. Hindi katakataka na ang isang sekta lamang ng medisina ay nakapag-imbite ng isang ikapitong kaharian na alchemist tulad ni Dimitri upang tulungan silang harapin ang makalangit na Pavilion. It turned out that it was their own business. Gayunpaman, sa ganitong paraan, mas naging determinado silang makipagkaibigan kina Dimitri at Donnie.
Sa laki ng pamilya Zing, kahit na hindi ito isang tunay na super pamilya, isa pa rin itong makapangyarihang tulong sa ibang bansa na maaaring maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Ang sikat na sekta ng medisina ay napakahalaga sa ating pamilya Zing. Kailangan nating alisin ang Heavenly Pill Pavilion. Ipaubaya ko ito kay Vice Island Master Wu sa pagkakataong ito. Hinawakan ni Donnie ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ipaubaya mo sa akin at hintayin mo ang magandang balita ko." Masayang tumango si Morten. Mabilis at mapagpasyahan ang mga aksyon ni Morten. Agad siyang nagpadala ng mensahe sa Isla Lord Pavilion at tinawag ang isang pangkat ng mga bantay ng Middle Island. Pagkatapos ay sumugod sila patungo sa makalangit na Elixir Pavilion. Nagkagulo na naman ang kalye palengke. Isang araw pa lang, at ito na ang pangatlong beses na naging sentro ng atensyon ng Heavenly Pill Pavilion. Ang unang 2 beses ay katanggap-tanggap pa rin, ngunit sa pangatlong pagkakataong ito, talagang na-alerto nito ang Nakajima Guards, at maging ang Vice Island Master, si Morten, ay personal na lumabas. Ang bagay na ito ay talagang nawawala sa kamay. Dahil nabuksan na ni Terence ang pagbebenta ng mga tier 7 na table tas noon, hindi lang 5 sa mga ito ang ipinakita niya, ngunit inihayag din niya na tatanggap siya ng mga pre-order ng anumang uri ng tier 7 na tableta. Ang Heavenly Pill Pavilion ay napakapopular sa ngayon, at ang maliit na tindahan ay puno ng mga tao. Ang negosyo ay hindi pa nagagawang mainit. Hindi nila kinaya ang napakaraming customer. Hindi lang naging abala sina Milky at Teresa, ngunit maging si Shenjin ay masyadong abala. Para naman kay Terence, pumunta siya sa 5 elemento ng Chamber of Commerce para hanapin si Jonas. Una, gusto niyang batiin sina Jonas at Hao Guangqi. Pangalawa, gusto niyang humiram ng ilang manggagawa kay Jonas. Kung hindi, si Milky at ang iba pa ay pagod na pagod sa kamatayan. Sa huli, habang pumunta si Terence sa 5 elemento ng Chamber of Commerce para humingi ng tulong, dumating si Morten at ang kanyang mga tauhan sa Heavenly Elixir Pavilion. Ang mga gwardya ng gitnang isla ay lahat ng hindi bababa sa orihinal na yugto ng sanggol. Ang mga panauhin na naipit sa Heavenly Pill Pavilion ay hindi na sila napigilan. Sa utos ni Morten, agad silang nagsumite, at ang Heavenly Pill Pavilion ay agad na nagkagulo. "Anong ginagawa nyo?" Nagulat si Shenjin, at nagbago rin ang mga mukha ni na Teresa at Milky. Mga bantay, sa isang kaso. Mga taong walang kaugnayan, lumabas. Malamig na sumigaw ang kapitan ng gwardya, at ang mga panauhin na naipit sa makalangit na Elixir Pavilion ay nagsisigawan lahat. Agad na nawala ng laman ang makalangit na Elixir Pavilion, at tanging si Teresa at ang 2 pa ang napapalibutan sa gitna. Kaso. Anong kaso? Mabilis na kumalma si Teresa at hindi pinansin ang guard chief. Sumimangot siya at tumingin kay Wuju, na nakatayo sa pintuan. "Kami, ang makalangit na Elixir Pavilion, ay tapat na ginagawa ang aming negosyo. Anong krimen ang nagawa natin na kailangan nating tretuhin ng ganito? Tapat na negosyo." Natawa si Wuju nang marinig niya ito. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa display shelf sa gitna at kinuha ang 5 pinakabagong grade 7 na Great Recovery Pills. Ngumisi siya at sinabing, "Dapat ko bang sabihin na ikaw ay ignorante at walang takot, o dapat kong sabihin na ikaw ay lubhang mapangahas? Talagang naglakas loob kang magbenta ng ika-7 ranggo na medicinal pill sa napakagandang paraan. Ito ay talagang nakakapagpabukas ng mata. Anong ibig mong sabihin? Nagbebenta lang yan ng 7th rank pill, illegal ba yon?" Nagkatinginan sina Teresa, Milky, at Shenjin na nalilito. Syempre hindi bawal ang magbenta ng 7th grade elixir. Gayunpaman, ang pagbebenta ng elixir na ipinuslit mula sa East Province ay isang karumaldumal na krimen. Biglang tumalim ang boses ni Morten. Ang Heavenly Elixir Pavilion ay nagpupuslit at nagbebenta ng 7th grade elixirs. Conclusive ang ebidensya. Mula ngayon, ang Heavenly Elixir Pavilion ay tatatakan at lahat ng 7th grade elixir ay kukunin. Iulat sa East Continent. Nang matapos siyang magsalita, agad na tumugon ang mga gwardya at hahabulin na sana si Teresa at ang 2 papalabas ng Heavenly Pill Pavilion. Natarante sina Teresa, Milky, at Shenjin.
Hindi pa sila nakapunta sa East Continent tulad ni Terence, at hindi sila gaanong pamilyar sa mga patakaran gaya ni Morten, ang Vice Island Master. Hindi pa nila narinig ang tungkol sa pill trafficking, at hindi nila alam kung ano ang gagawin. Silang tatlo ay mabilis na itinulak palabas ng Heavenly Pill Pavilion, at walang magawa silang pinanood habang inilalabas ng mga gwardya ang selyo. Labis na nababalisa sina Teresa at Milky, at sumugod sila para harangan ang mga gwardya. Anong mali? Gaano ka nang ahas na lumaban sa mga gwardya sa sikat ng araw? Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Maangas na sinulyapan ni Morten ang dalawang babae at sinabing, ang pagharang sa mga gwardya ay kapareho ng pag-provoke sa pavilion ng may-ari ng isla. Ang mga bantay ay may karapatang pumatay ng walang awa. Ako ay mabait na nagbibigay sa iyo ng isang piraso ng payo. Mas mabuting hindi ka magkamali. Hindi gaanong naguguluhan si Teresa sa oras na ito. He retorted with a calm expression, I would like to ask, how do you prove that this is a pill from the East Province? Kung hindi mo kaya, gumagawa ka lang ng kwento. Kahit guard ka, dapat may magandang dahilan ka para gawin iyon. Ang daming nanonood. Hindi naiwasang tumangala si Woojo kay Teresa nang marinig niya ito. Karamihan sa mga tao ay natakot sa ganitong uri ng sitwasyon. Hindi niya inaasahan na ang babaeng ito ay magkakaroon ng lakas ng loob at talagang makikipagtalo ng may katwiran. Maraming nanonood ang naroroon. Kung hindi siya makapagbigay ng makatwirang dahilan, magkakaroon ng lahat ng uri ng conspiracy theories sa hinaharap, na tiyak na makakasira sa kanyang imahe bilang Deputy Island Master Wu. Naghahanda pa rin siyang makipagkumpetensya para sa posisyon ng Island Master sa hinaharap. Hindi niya maapektuhan ang opinyon ng publiko dahil sa maliit na bagay. Sa orihinal, ang tanong na ito ay hindi na nangangailangan ng anumang patunay, dahil ang iyong maliit na makalangit na elixir pavilion na nagbebenta ng ikapitong baitang elixir sa publiko ay puno na ng mga hinala. Gayunpaman, ang Deputy Island Master na ito ay palaging kinukumbinsi ang mga tao ng may katwiran. Dahil nagtanong ka, ang Deputy Island Master na ito ay kumbansihin ka mula sa kaibuturan ng iyong puso. Ngumisi si Woojo at tumalikod para umorder, pumunta ka at anyayahan si Master Zing dito. Ang mga elixir sa ikapitong baitang ay may imprint na espiritual na kamalayan ng bawat alchemist. Malalaman natin kung ang 7th grade elixir na ito ay mula sa East Continent o hindi pagkatapos ng pagsubok. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.